Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang controversial move sa market na may kinalaman kay XRP. Meron pang isang pundit at Chainlink advocate na si Kenton Francois ang nag-open po ng short trade kay XRP. Ayon sa kanya, ayon po sa kanya ay posibleng bumagsak pa raw sa XRP ng higit 20% mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Sa nakaraang 3 araw, bumagsak po kasi sa XRP ng 8.38% at ngayon ay nagtitrade po siya sa delikadong presyo na $2.02. Ano ang rason ng pundit na ito sa bearish stance po niya? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at holders? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nag-short si Kenton Francois kay XRP. Si Francois ay naniniwala na ang market positioning ng XRP ay maaaring magdala ng mas matinding pagbaba. Ayon sa kanya, ang entry po niya sa short trade ay $2.29. Habang nagtitrade sa XRP sa $2.02, nakakita po siya ng maliit na profit sa kanyang short. Ang pundit ay nakapansin ng mas malakas na downtrend sa global crypto market kumpara kay XRP mismo. Habang si Bitcoin ay bumagsak po ng 6.79% at si Ethereum ng 15.8% sa taong ito. Bumagsak lamang po si XRP ng 3.14%. Kaya para sa kanya, may potensyal pang bumaba sa XRP sa kanyang target na $1.6. Ngayon ay ano po ba ang target price at implication nito? Ang target po ni Francois sa short trade ay $1.6 na nangangahulugang 20.7% na pagbaba mula sa kasalukuyang presyo at 30% mula sa kanyang entry. Kung maabot po ang target na ito, malaking kita ang posibleng makuha po sa short position. Para po sa mga holders, ang sitwasyong ito ay dapat bantayan dahil kahit ang mga pundit ay nakikita ang risk ng mas malaking pullback. Bagamat hindi po garantiya na mangyayari ang pagbaba hanggang $1.6, ang market sentiment ay lumalabas na medyo bearish. Ang kahalagahan po ng target na ito ay nagpapakita kung paano po ini-interpret ng professional traders ang technical levels at price action sa real-time market conditions. Ano naman po ang unang dahilan sa bearish outlook? Ang unang rason ni Francois ay ang massive rejection sa golden zone. Ang golden zone ay tumutukoy po sa 50% hanggang 61.8% Fibonacci retracement levels na ginagamit ng mga traders upang makita kung may strong reactions sa pullback. Nang tumaas po si XRP ng hanggang $2.21 nitong November 30, nagkaroon siya ng resistance at bumagsak. Ibig pong sabihin, hindi na kaya ni XRP na lampasan ang key Fibonacci area at bumalik po siya sa mas mataas na trend. Para sa pundit, ito ay malinaw na sinyales na nagpapatuloy po ang downward pressure. Dito nakikita ang unang technical warning na maaring magdala ng mas malaking decline. Ano naman po ang pangalawang rason? Pangalawa ay binanggit po ni Francois ang bearish divergence sa MACD. Karaniwan kapag ang price ay gumagawa po ng higher highs pero ang MACD ay gumagawa po ng lower highs, nagpapakita ito ng weakened momentum. Sa madaling salita, kahit na tumaas po ang presyo pansamantala, ang lakas po ng bulls ay humihina. Ito ay madalas ginagamit ng mga traders bilang warning signal na posibleng bumaba ang market. Sa kaso po ni XRP, malinaw ang paglabas ng bearish divergence sa MACD chart sa nakalipas na linggo. Kaya para po sa pundit, ito ay isa pang dahilan para mag-short sa token sa kasalukuyang presyo. Ano naman po ang pangatlong dahilan?
Ang pangatlong rason ay ang serye ng lower highs na naitala ni XRP mula pa noong November 28. Simula po sa peak na $2.27, bumaba ang highs sa $2.22 noong November 29, $2.15 noong November 30 at sa $2.16 noong December 1. Ang pattern na ito ay nagpapakita ng unti-unting pag-urong ng resilience ng mga bulls. Ibig sabihin habang ang temporary rebound, mas malakas po ang selling pressure kaysa buying strength. Ang mga lower highs ay classic na sinyales ng continuation ng downtrend. Kaya para po sa pundit, may mataas na posibilidad na tumaas po ang downside risk ng token. Ano naman po ang market context para kay XRP ngayon? Habang bumabagsak po sa XRP, napapansin din na mas resilient ito kumpara sa ibang major cryptocurrencies. Si Bitcoin ay bumaba po ng 6.79% at si Ethereum ay 15.8% sa parehong period. Ipinapakita lamang nito na kahit may bearish pressure, may inherent support si XRP sa paligid ng $2. Pero ang short position po ni Francois ay nagpapakita na kahit ganitong resilience, may posibilidad ng mas malaking pullback kung hindi po makuha ang support. Ang mga traders at holders ay dapat pong maging alerto sa technical signals at saka patterns sapagkat ang market context ay nagbibigay po ng mas malinaw na insight sa risk-reward dynamics bago gumawa ng desisyon. Ano naman po ang historical perspective sa target na $1.6? Ang target na $1.6 ni Francois ay hindi pangkaraniwan sa mga nakaraang buwan. Bukod po sa crash na naganap noong October 10, huling naitala ni XRP ang ganitong level noong April 25. Halos 8 buwan na ang nakalipas. Ito po ay nagpapakita ng level na ito ay significant sa historical support context. Para po sa atin bilang mga traders at holders, dapat itong makita bilang potential na zone kung saan maaring may reaction o rebound. Gayunpaman, hindi po garantiya ang pagbaba sa target na ito. Ang historical perspective ay nagbibigay lamang po ng reference point para sa ating risk management at trading strategy sa kasalukuyang market condition. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang short trade ni Kentin Francois ay malinaw na nagpapakita ng bearish outlook kay XRP. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siguradong mangyayari ang pagbaba hanggang $1.6. Ang market ay dynamic at marami pong factors ang nakakaapekto sa presyo, mula sa liquidity, institutional flows, hanggang sa broader crypto market trend. Para po sa atin bilang mga traders at long-term holders, mahalaga na pag-aralan po natin ang technical levels, chart patterns at momentum indicators bago po tayo gumawa ng aksyon. Ang sitwasyon po ni XRP ngayon ay nagbibigay ng aral sa risk awareness at strategy implementation sa volatile na crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.